Libra, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong 2025. Gabay, prediction. Pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs, Sun, Moon, Rising, and Venus kung hindi po kayo makaka-resonate dito sa, kunwari, as sun sign yung pinapanood nyo na Libra sign po ninyo. So, ayan po. Keep in mind na ito po ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. At okay. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais po mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Ray. So, while I'm meditating po, ito po yung mga na-pick up ko para sa inyo. So, ano yun kakaibang tibok ng puso. Yung iba po sa inyo, so yung heart rate ninyo, yan, alagaan nyo yung puso ninyo. Libra ngayong taon na ito. At saka pwedeng meron dito may asthma. So pwedeng mga severe asthma attack nyo, no, yung mangyayari sa inyo. Kaya, ayan po, alagaan nyo talaga yung health ninyo. Tapos, pwedeng may isa sa ilalim dito sa surgery. Pwedeng minor surgery, yung iba naman sa inyo, pwedeng, ano talaga, medyo matinding surgery. Tapos, meron din ako nakita through my meditation. I don't know kung favorite nyo ba is pizza or meron ba kayo, baka iba sa inyo, pwedeng maging negosyo nyo yan, pizza, or meron dito nagtatrabaho kayo sa pizza house. I mean, yun yung ano ninyo, yung parang specialty ng pinagtatrabahuhan po ninyo. Tapos, ingat din kayo kasi baka magkaroon kayo ng infection, ayan, UTI. Yung iba naman po ay pwedeng matrigger yan ngayong taon. Kaya iwas kayo sa mga maaalat, mga mga junk foods. Tapos meron din magba-back to work na this year. So pwedeng yung year na to talaga is magbibigay ng hopes sa inyo. Malaking pag-asa. Meron din kukuha ng house and lot. Oo. Pwede po na, ayan, pag talaga nakaipon kayo, or siguro yan yung pinag-iipunan ninyo, or yung iba po sa inyo, basta magkaroon kayo ng ano dito, ng pagkakataon, pwedeng yan po talaga yung isa sa ipa-priority ninyo, house and lot. Tapos, may mapopromote dito as manager. Or pwede pa, mas mataas pa. No, basta po, meron dito mapopromote kayo sa trabaho. Tapos, may mga ano din dito, maniningil. Hindi ko alam kung kayo ba yung sisingilin or kayo yung mga maniningil dito. Baka merong may mga utang sa inyo, ganyan. O yung iba po sa inyo, ganito. Meron dito, maniningil in short. Parang meron kayong utang na loob. Parang inaano ng tao na yun, may utang na loob kayo sa kanya kasi natulungan niya kayo, pwedeng nung walang-wala kayo. So, yun yung pwedeng maniningil po sa inyo. Okay, yung mga tao na akala mo tinulungan ka nila kasi nangangailangan ka. Or tinulungan ka nila kasi akala mo concerned sila sa'yo. Yun pala, mas concerned sila sa kung ano yung ipambabawi mo sa kanila. Once na nakaahon ka na. So, ayan po. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Through cards naman po. So, tignan natin yung energy mo. Ano po ang energy ni Libra ngayong taon, Spirit Guide? Overall energy. Overall energy. Ang dami. Hindi ko siya kukuhanin. Dalawang card lang tayo. Sige na nga, ayan. Sige, tatlo daw. We have Queen of Cups. Mukhang tahimik kayo ngayong taon na to, no? Seven of Wands. At saka 6 of Wands. Ay, 6 of Pentacles pala. So, ayan po. Actually, maganda yung ano ninyo dito, ha. Maganda yung energy ninyo ngayong taon. Tahimik lang kayo, pero talagang, you know, kung ano yung mga bagay na makakabuti po sa inyo, ginagawa nyo talaga. Parang hindi kayo nagpapadala dito sa pressure, no? Ng ibang tao.
Meron din mga tutulong sa'yo talaga dito. Meron din naman pwedeng ikaw yung tumulong kung ikaw naman yung mayroon. Kasi hindi naman lahat ng Libra ngayon, 'di ba? Ay dumanas ng walang trabaho nitong nakakaraang taon. Yung iba naman sa inyo mayroon. So pwedeng kayo yung tutulong dito. Kaya lang kasi pwedeng magiging limited lang yung tulong mo. Bakit? Kasi before tulong ka ng tulong, ayan, ikaw pa yung napapasama. So, ngayon, tutulong ka man dito, limited na lang talaga siya. Parang pipiliin mo na lang kung sino ba yung talagang nangangailangan. Sino ba talaga yung may kailangan sa tulong mo. So, tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Mensahe pa po natin for Libra. Mensahe pa po natin for Libra. We have inspire others with be prepared to sacrifice, for yielding is to the only way to Okay, so for some of you po, ayan, may sacrifice daw kayo na gagawin dito. May sakripisyo kayo. So yung sakripisyo naman na to, hindi po to para sa ibang tao, kung hindi para sa inyo po. So, pwede na baka may mag-take ng exam ngayong taon na to. So, yung isa-sacrifice ninyo is yung ibang aspect ng life ninyo. Pwedeng sabihin natin, hindi mo na kayo maglalalabas, yung tipong ganon, hindi mo na kayo sasama sa mga friends niyo. So, isa-sacrifice mo yung mga kaibigan mo, tipong ganon. Basta meron kang aspect ng life dito na isa-sacrifice mo para makuha mo yung minimithi mo. 'Di ba? Para makuha mo yung goals mo. Yun po yun sinasabi dito. Hindi yan yung pagsa-sacrifice because of others. Actually, marami kang may inspire na ibang tao towards ito sa pagsa-sacrifice mo na to. Kasi may ma-achieve ka eh. Diba? You will, parang, meron kang something dito na magiging proud ka. Ganon. Tignan natin. Okay. Mensahe pa po natin. Spirit guide, mensahe pa po natin. Ano pa po ang mensahe natin? Ayan, ingat ka lang. Your attitude towards others daw. Intindihin mo talaga yung sarili mo. Ngayong taon na to. Sa some of you, marami sa inyo pala, marami siguro sa inyo dito, Libra, ang Saturn ninyo is nasa first house. Kaya ingatan nyo po yung inyong sarili. Ayan, pagandahin nyo yung image ninyo. Or ingatan nyo yung image ninyo. Yun yung sinasabi sa inyo dito. Tingnan natin. Kasi maraming nakatingin sa'yo dito eh. Marami talagang din tao dito na ina-idolize ka. Check natin pagbabago. Ano ba yung mga pagbabago sa life mo? Two of Cups. So, yung dating single dyan, baka magkakaroon na kayo ng relationship ngayong taon na to. So, this is your year. Kung ito po ay pinagdasal ninyo. Pero yung iba sa inyo kasi parang matagal nyo nang kakilala to. Yung tao na makakadeal po ninyo. Or meron din dito pwede po na hindi sa inyo yung pagbabago. I mean, pwedeng magbabago na yung person mo para sa mas ikakabuti ng inyong relasyon. So, bakit sumasama yan sa energy mo? Bakit apektado ka? Kasi pwedeng magkarelasyon kayo ng taong to. Ayan may pagbabago po dito. Mararamdaman mo kasi yung pagbabago na yon. Pwedeng dati hindi siya responsible pagdating sa family ninyo, sa mga anak ninyo. Ngayong taon na to, pwedeng makikita mo yun lahat sa kanya. Lahat ng mga good traits niya. Pwedeng ipapakita niya po yun. Tingnan natin ano ba yung issues. Three of Cups. Issues dito, ayan, yung iba po sa inyo. Parang family din kasi yung issues eh. May may kinat ba kayo dito na family ties? You've got family ties here for some of you. Or meron dito, nagsasama lang kayo because sa anak. Pwede, no? Yan yung issues eh. The Devil, meron nga dito. Pwedeng nagsasama lang kayo because sa anak. Pero nakikita mo yung pagbabago ngayon ng person mo. So, parang naguguluhan pala yung iba sa inyo. Ayan, medyo naguguluhan kayo dito
sa mga nangyayari or sa mga issues dito sa life ninyo. Parang hindi mo alam kung paano ka ba makikipag-deal dyan. Pero iba kasi sa inyo, civil kayo dito eh. Or marunong talaga kayong magtago ng totoong nararamdaman po ninyo. Let's see. Okay. Mga bagay na pwede mong ma-explore. Ano ba yung mga bagay na pwede mong ma-explore? The Magician. So, skills po ito eh. But let's see paano. We have the Hanged Man. Okay. So, pwede ngayong year kayo magkakaroon ng time para i-explore tong mga skills po ninyo. Some of you, pwedeng talaga skills ninyo sa, kunwari, sa trabaho. Meron din po dito pwedeng spiritual gifts ninyo. So, tingnan natin. Ano yung spiritual gifts mo? Ano yung spiritual gifts mo na pwede mong i-explore or i-practice ba? Practicein ngayong year na to na pwedeng makatulong po sa'yo. Libra, tignan natin. Okay, we have animal communications. Ayan po. So, meron dito pwedeng kayo animal whisperer. Malapit ba kayo sa mga pets, sa mga hayop? Sabi dito, you're being called to communicate and convey the messages and wisdom from the animals. Or meron kayo ditong specific na insect, na animals na parang lagi ninyong makikita. Kahit sabi natin, hindi naman ninyo alaga yon. Katulad sa akin, nitong na to, I don't know kung November, December, basta parang siya, yellow na paru-paro. Lagi ko siyang nakikita. One time, nung nagbabasa ako, parang nasabi ko yun sa inyo. Hindi ko na alam kung sa inyong sign ko yun nasabi. Pero nakakita ako nun eh. Tapos, umulit pa ulit siya. Siguro 2 times. Same butterfly lang. So, yung tipong mga ganon, di ba? So, paano nyo ba yun, itatranslate talaga, no? Kung ano ba yung mensahe nung kunwari, nung butterfly na yun sa inyo. Yung tipong ganon. Tashiography. You're being called to explore reading with tea leaves or coffee grounds. Look at the symbolic patterns within the teacup to uncover the message. Okay. Yan o. Sa tea leaves o kaya coffee grounds, pwede po kayong makapagbasa ng future. Ayan. Or nang nangyayari sa isang tao. Kaya niya ang gawin. If I'm not mistaken, trinay ko yan before. Pwede ko lang alam kung na-video ko siya or what. Or sa sarili ko lang ata. Oo. Kasi may mga coffee grounds kami before. Yan po. So, try nyo yan. Kasi ito, pwedeng dito pala kayo magaling. Kuha pa tayo ng dalawa pa. We have coaching. So, you're being called to explore transformational mentorship to bring clarity, insight, and healing for growth and transformation. For some of you naman po, pwedeng itong coaching na to is hindi lang yan about sa spirituality. I mean, hindi lang yan, kunwari, ganito, ganyan. Kung hindi, pwede po about sa pag-aaral. Baka yung basta nyo, teacher kayo, diba? So, ayan po. You can bring clarity, knowledge, insight sa tao. Sa mga estudyante po ninyo. We have scrying. Ayan, you're being called to explore looking into a reflective surface to tune into the messages of the spirits and the universe. Meron dito, kaya nyo makakita ng future talaga, no? Through tashiography or through scrying. Try nyo na po. Yan, pwede nyo pag-aralan yan ngayong taon na to. Need lang dito sa scrying talaga, sobrang focus kayo. Kung kayo yung tipo ng tao na kaya yung talagang mag-focus, no? Yung hindi kayo madaling ma-distract, try nyo po yan. Pero kung madali kayo ma-distract, siguro ito, tashiography at saka yung animal communications, yung pag-aralan po ninyo. Yung isa puso ninyo. Tignan po natin pagdating naman sa sa mental, physical, emotional health po ninyo. Tignan natin yung mental health mo, Libra, ngayong taon. Kamusta po ang mental health ni Libra ngayong taon, Spirit Guide? We have Page of Swords. Actually, nakikita ko dito, very curious ka. Okay po yung mental health mo. Ayan.
Very curious. Pero meron din naman dito, yan, baka dahil sa pagka-curious ninyo sa ibang bagay, meron kayong mga nakakaligtaan talaga dito. No? So, balance lang. Yung sabihin natin, yung iba sa inyo, gusto nyo madalas mapag-isa. Baka may mga naiiwasan na kayo dito na mga, sabihin natin, mga reality ba sa buhay po ninyo. So, wag naman ganun. Kaya, dapat balance nyo lang po ito. Pero maganda ha. Maganda yung mind ninyo. Yung mind condition ninyo ngayong year na to. Kasi, yun nga, madami kayong i-explore. Madami kayong matututunan. Madami kayong madidiscover. Yun nga lang, may mga tao din dito na parang, or mga problema na iiwasan ninyo eh. Which is yun naman. Doon naman kayo medyo magkakaroon ng problems. Check natin sa physical naman po. Sa physical naman, we have the High Priestess. We have 6 of Swords. Okay, yung iba sa inyo, meron kayong dinaramdam dito pero tahimik lang kayo. Meron dito for surgery. Meron po dito, no? Need yung surgery. Pero parang tinatago nyo siya sa inyong family. Parang gusto nyong, mas more on harapin yung problem ninyo na kayo lang. Parang ayaw nyo makaabala ng ibang tao. Yun po yung pinapakita rito. Sa emotional health nyo naman, kamusta? 7 of Swords. The Wheel. Yun yung nakikita ko dito. Ayaw nyo ng ayaw nyo ng madrama. Ayaw nyo ng maraming nakakalam ng mga problems ninyo. So actually, iba naman po sa inyo, no? Okay naman yung inyong emotional health. Nakokontrol nyo naman po siya. Kaya nyo naman po siyang kontrolin. Pero kayo dito masikreto yung iba sa inyo. So yun nga, baka meron kayong mga problems pero kaya nyo naman kasing dalhin kaya hindi na kayo nang aabala ng ibang tao. So ayan po. Pero there are times pa rin ha, syempre na nalulungkot kayo dito. Pero ayun nga, feeling mo kasi kaya mo naman yung sarili mo, kaya ayan po, tuloy-tuloy pa rin naman yung magandang energy para sa inyo dito. So ayan, tingnan naman po natin yung ibang aspect ng life po ninyo. Kuhanin muna natin to para makita nyo po lahat ng mga cards natin. I mean, mas maayos nyo siyang makita. Hindi siya masakit sa mata. Ayan, ayusin lang po natin. Ito, hindi ko na isasama yung mga cards natin na to. Okay, tingnan natin yung home and family matters ngayong taon. Kamusta po ang bahay at pamilya ni Libra ngayong taon na ito? We have 5 of Swords. Meron dito stress yung iba sa inyo. May nanloko ba sa inyo sa family? 7 of Cups. Okay, sa family matters, no, sa bahay. Yung iba po dito, kung nagpapatayo kayo ng bahay, nagbibigay kayo ng pera, pwedeng hindi doon napunta sa pagpapagawa ng bahay yung perang binibigay ninyo. Pwedeng sa mga luho siya. Pwedeng yung iba, nasa ibang bansa ba kayo, tapos nagpatayo kayo ng bahay. Parang niloko kayo dito. Yan. Parang malalaman mo siya ngayong year na to. Na halos walang pinagbago yung bahay ninyo. Pero nagbibigay ka monthly ng extra money para, hindi ng extra money, ng pera talaga, no, para dun sa bahay. Pero mukhang hindi siya dinadala doon, kundi sa mga luho po. Ayan. Pwedeng pagdating sa family mo, wala ka ng pagkakatiwalaan pa. Yan po yung pinapakita rito na sa energy po ninyo. O yan yung magiging problem. Sa friends naman, we have 2 of Swords. Meron tayo ditong 2 of Pentacles. Okay, ano ba to? Dadalawa na lang ba yung kaibigan mo, Libra, pero hindi ka pa sigurado sa kanila? Temperance. Okay, merong mga pinoproblema dito yung mga kaibigan mo. Siguro ganun din sila. 'Di ba ikaw hindi ka din nagkikwento ng mga problems mo.
pagdating sa mga friends mo. Pwedeng meron kang kaibigan na ganun din. Kaya akala mo naman iniiwasan ka ng mga to, pero hindi. Meron lang din silang kanya-kanyang problemang dinadala na ayaw ka din naman nilang abalahin. Kaya siguro wag ka masyadong magdamdam dito sa mga friends mo ngayong taon. Tignan natin sa work environment naman. So, work naman po, spirit guide. Okay, work environment, we have the Emperor. Meron tayo ditong Knight of Cups. So, pinapakita naman po na stress-free yung inyong work environment ngayong taon na ito. Siyempre, may stress pa rin kayo. Pero siguro mas madalas po yung relax lang yung energy ninyo. Yung nagagawa nyo po talaga yung inyong trabaho. Co-worker mo, we have the Hermit, di ba? Tahimik lang din dito yung mga co-worker mo. Wala din silang mga kibo. So, din sila? Focus lang din sila sa kanilang trabaho. Tignan natin pagdating naman sa magstay ka ba or mag-let go ka sa trabaho. Yan, yung iba sa inyo baka nagdadalawang isip na, di ba? The Fool, okay. So, yung mga nagdadalawang isip po dyan sa work, ayan, okay naman daw po kung kayo ay mag-explore. Okay lang daw kung kayo ay aalis sa work. Basta panindigan nyo lang yung mga nyo, lahat naman ang gagawin natin may consequences. Di ba, magstay kayo or hindi, merong consequences yung mga gagawin po ninyong decision. Check natin sa mga kukuha ng exam, ng visa, ng papers, ng ano pa ba, ng loan. Tignan natin kung mag-grant ba siya ngayong taon. The Hierophant, yes naman po, mag-grant siya. May new beginnings para sa inyo dito. Yes po, mag-grant po ang inyong mga goals ngayong na to. Kaya yung mga may exam dyan mag-focus talaga kayo. 'Di ba sabi nga kanina sa inyo nga ba yun yung may isa-sacrifice kayo, pero sulit naman daw po yung isa-sacrifice niyo. I don't know kung sa inyo nga yun Tama ba? Yan sa inyo nga yun, yung may isa-sacrifice kayo. Yun po yun. Kapag may, 'di ba, exam, yan. May mga tao muna talaga kayong need munang ikat. Maglagay muna kayo ng boundaries para makapag-focus po kayo. Check natin pagdating naman sa business. Kamusta po ang current energy? Overall energy this year pagdating sa business. We have the Empress. We have the Tower. Okay. May mga stress kayo na mararanasan pagdating dito sa business. Actually, may mga biglaan dito So, manigurado lang po kayo dito pagdating sa inyong business. Kasi, di ba, namumuhunan kayo dito. Baka kasi may mas madami kayong clients na madami pa rin kayong clients sa mga matitino. Pero, pwedeng may mga clients kayo dito na bigla na lang aatras dun sa usapan po ninyo. Pwedeng malalaki yung mga transactions ninyo with those persons, with those people pala. So, ang mangyari, di ba, yan, may stress kayo dito. Kaya kayo po ay manigurado, manghingi kayo ng down payment. Pero non-refundable yun Ibig sabihin, pag umatras sila, hindi na nila mababawi yung pera. Non-refundable. No? Para naman yung kanilang pang-abala naman po sa inyo ay bayad naman. Okay, so 9 of Swords. Medyo mabigat yung year na to para sa mga nagnenegosyo na Libra. Kaya kailangan maging hands-on po talaga kayo. Kaya nyo naman tong labanan. Kailangan lang talaga hands-on kayo dito sa inyong business. Makakabawi naman daw po kayo. So, pwedeng, second quarter. Second or third to fourth quarter, dun kayo makabawi pagdating dito sa business ninyo. Sa mga nalulugi po yung negosyo, tignan natin, itong 2025 ba ay magdadala sa inyo ng mas maraming sales? Let's see. Tignan natin, no? Malay mo, ito yung year mo. Strength. 5 of Wands. Okay, so dito naman kailangan nyo pong palakasin talaga, no? Yung inyong negosyo. Yung pangalan ninyo, yung production ninyo for some of you. Kailangan nyo maging competitive. Yes, need nyo pong makipag-compete sa market. Kailangan yung galingan. Yun yung pinapakita dito para kayo po ay makabawi. Yes po, makakabawi pa kayo. Hindi pa ito yung time para isara nyo yung business ninyo. Tignan natin, pagdating naman po sa love life, pero alisin muna natin yung mga cards natin. Sa mga naman, yun, sa love life.
Kamusta naman po ang love life? Paano natin i-explain? Tama ba? I-describe yung love life ni Libra. Abundance. Open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. Mukhang popular ka this year, Libra. Pwedeng maraming magkakagusto sa'yo dito. Pero ingat ka lang ha, di naman kasi lahat ng nagkakagusto sa'yo is pure yung intention for you. So, kuhanin ko lang yung nalaglag na card. So, tama nga talaga, no? Ito yung lumabas na card, Fool's Gamble. Beware the deceit of tricksters, as risky paths can lead to downfall. Ayan po. Meron din dito, no? Kasi nga, medyo nakakaahon na yung iba sa inyo eh. Diba? Nakakaahon na kayo ngayong year na to or makakaahon na talaga kayo. Kaya meron po dito, marami nang papansin sa'yo. Bumabango na ulit yung pangalan mo. Kaya mag-iingat ka kasi di lahat ng lalapit sa'yo dito ay totoong tao. Oo. Baka kasi isipin mo, ay, ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Pero hindi. Pwedeng nakita lang kasi niya na umuulad yung life mo. So, maging maging maingat ka. No? Maging maingat ka kung sino man yung papapasukin mo sa life mo. Kasi pwede nga po na, ayan, baka may, may luho, may bisyo pa yung tao na yan. Mag-iingat ka sa mga mag-ex, ex-BF, ex-GF, ex-hubby, ex-wife, ex-MU na hindi man lang nagka-label. Tignan natin kung may pagbabalikan pa ba dito. Two of Wands, may nagpaplano po ha. Sabi ko nga sa inyo, iniisip ninyo, ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Plano na nga. May plano. Ibig sabihin, may nalalaman yan sa'yo nitong mga nakakaraang taon. Hindi kanya pinupursu kasi iba sa inyo pwedeng struggling yung iba sa inyo. The Lovers, meron po dito, may babalik talaga sa life ninyo. Nasa sa inyo na lang po yan kung ito ba itatanggapin ninyo. Yung tao ba na yan ay makakatulong sa inyo. Hindi lang sa puso ninyo ha. Even sa bulsa ba ninyo, makakatulong ba yung tao na yan. Kasi iba sa inyo, Libra, need nyo po talaga maging practical. Need nyo maging practical. Sa mga mag-BFGF naman, tignan natin kamusta ang 2025 nyo. 9 of Pentacles. Marami kayo dito mga goals na ma-achieve. Pwede po na, mapunta na to sa as in, seryosohan talaga. Pwede mapunta na to sa marriage. 10 of Cups. Filled na po yung mga cups ninyo. So, meron dito, pwedeng hinintay nyo lang talaga yung year na to or hinintay nyo lang talaga na, alam mo yung parang ma-achieve ninyo yung goals ng isa't isa, and after that, ayan po, parang alam mo yung fulfilled na kayo, parang ito na yung time, ito na yung right time. Yan mukhang nakaipon na din naman kasi yung iba sa inyo. Alam mo yung ready na kayo sa pagpapamilya. Marami po dito na mag-BFGF. Pinaghandaan nyo talaga yan. Hindi kayo yung bara-bara lang na magdesisyon na tara buo na tayo ng pamilya kahit hindi pa naman kayo financially stable. So meron po dito emotionally, financially, and mentally stable na. Sa mga mag-asawa naman po, kamusta ang year na ito? King of Swords, 10 of Wands. Mukhang stress yung asawa mo. Yan po. Stress siya. So, mararamdaman mo dito na parang ang cold niya ngayong taon. Mas madalas po, pwedeng mas madalas yung pag-aaway ninyo. 9 of Cups. Mukhang meron siyang pinoproblema. Pero, kung magtutulungan naman po kayo, masusolusyonan naman po ito. Mas madaling masusolusyonan ng asawa mo yung problem niya. Pag kayo dito, mag-uusap kayo, magtutulong kayo. Meron din kasi ako nakikita dito na kung sino man to sa inyong dalawa ha, parang pag tuwing nag-aaway, may umaalis na isa. It's either may lumalayas, may dala-dala pang mga gamit, or parang iniiwan ka na lang ganon. Parang umaalis siya ganon, tapos babalik na lang siya pag pag mainit yung ulo niya, tipong ganon po. So, which is hindi okay. Dapat pinag-uusapan po ninyo. Tignan natin. Kasi kayong dalawa din or family nyo naman yung magbe-benefit eh. Pag naayos nyo po yan.
Sa mga ano naman tayo, sa mga single. Okay, may darating bang love life? 10 of Swords, mag-ingat kayo, ayan. Mag-ingat yung mga single natin dito kasi po pwedeng lokohin kayo. May darating, yes. Pero pwede po nalolokohin lang kayo ng tao na yon. Hindi talaga pure yung intention sa inyo. Sa mga single mom at single dad na may karelasyon, tignan natin kung seryoso na ba sa'yo yung person mo. 9 of Wands, yes po. Actually, may a bit controlling nga lang siya kasi pwedeng natatakot siya na magkabalikan pa kayo ng ex mo. Or natatakot siya na iwan mo siya. Oh, natatakot nga siya, oh. Natatakot tong person mo na iwan mo siya or baka may feelings ka pa sa ex mo. Sa tatay or nanay nung anak mo. Kaya yun, may pagka, nagiging controlling tuloy siya. So, medyo maging toxic yung relationship ninyo ngayong taon. Pag-usapan nyo po yan, mo siya, bigyan mo siya ng assurance na siya na talaga yung gusto mong makasama for life. Kasi baka nafe-feel niya din, no? Baka kasi may connection pa kayo dito because sa anak, ganun. Baka minsan, hindi lang yun yung pinag-uusapan ninyo, baka mas lumalalim pa, kaya may nagsiselos po dito. Check natin sa mga byudo at byuda naman na single. Ace of Wands. Di ko alam kung kayo yung may crush. Magkakaroon kayo ng crush, magkakaroon kayo ng paghanga sa isang tao. Meron dito. Pwedeng may magko-confess din sa'yo dito ng feelings. Yung tao na to parang hindi na siya hindi ka na mawala sa isipan niya. Tipong ganun. Or the other way around. Tignan mo rin ha, kung may ginagawa ba to sa'yo. Tignan natin ha, may ginagawa ba to sa'yo kaya hindi mo siya makalimutan. 8 of Wands. May sasabihin to sa'yo na mababother ka talaga. Kahit sabihin natin, kahit na wala kang feelings sa taong to, pero aamin yan sa'yo ng feelings. Magkakaroon ka ng feelings sa kanya. Pero hindi siya agad-agad, no? Slowly lang. Kaya lagi mo siyang parang mababother ka sa presence niya, sa sinabi niya sa'yo. Check natin sa mga byuda at byuda naman po. So, na mayroong karelasyon. So, yung iba po sa inyo dito, pwedeng pumasok kayo sa isang relationship. Pero tignan nyo rin ha kung pure ba yung intention sa inyo ng tao na yon. Kasi baka mamaya may gusto lang makuha sa inyo or nakikita na vulnerable kayo. Yung may karelasyon naman po. 3 of Cups. The Sun. Ito, very positive yung energy. May celebration tayo dito. So, pwedeng meron po dito, magdiriwang na kayo ng anniversary ng person mo. Yan, mga byuda at byuda natin na may bago ng karelasyon. Ayan po. Masaya naman. Masaya yung relationship ninyo ngayong taon na to. May mga problema kasi wala namang perfect relationship, di ba? May mga problema pa rin kayong haharapin, pero harapin nyo to ng magkasama kasi. Ayan po. Okay. So, ito naman po yung iyong lucky numbers. Tingnan natin kung ano yung ma-pick up natin. We have number 9, 19, 13, 27, 54, and 11. 9, 19, 13, 27, 54, and 11. At ang lucky color mo naman po ay yellow and pink. At lucky day mo naman po ay Tuesday and Wednesday. At ang lucky months mo naman po ay April, May, and June. Yan lamang po, Libra. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sabi ko, kung di kayo nakaresonate dito, try nyong tignan yung inyong other signs. At maraming salamat po. Siksik, liglig at umaapaw na blessings ang paparating sa iyo ngayong 2025. Claim mo na po yung mga positive energies dito sa reading natin ngayon.